Lucas Kapitulo 1. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay nang naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una, na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo, upang mapagkilala mo ang katunayan tungkol sa mga bagay na itinuro sa iyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias, at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron, at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos, na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak, sapagkat baog si Elizabeth, at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong, alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At naggulumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya, at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kanya, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbabaliking loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid, upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na, at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon." At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kanya, "Ako'y si Gabriel, na nananayo sa harapan ng Diyos, at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita. At narito, mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan." At hinihintay ng bayan si Zacarias, at nanganggigilala sila sa kanyang pagluluwat sa loob ng templo. At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila. At hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo, at siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat, at nanatiling pipi. At nangyari, na nang maganap na ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya'y umuwi sa kanyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito, ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth
At siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, "Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tingnan niya, upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao." Nang ika-6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret, sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki, na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Datapwat siya'y totoong nagulumihanan sa sabing ito, at iniisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian." At sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki?" At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya, na dati tinatawag na baog, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan." At sinabi ni Maria, "Narito, ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At iniwan siya ng anghel. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria, at nagmadaling napasalupaing maburol sa isang bayan ng Huda, at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari, pagkarinig ni Elizabeth ng bati ni Maria, ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan, at napuspo si Elizabeth ng Espiritu Santo. At sumigaw siya ng malakas na tinig at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. At ano't nangyari sa akin, na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin. Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. At mapalad ang babaeng sumampalataya, sapagkat matutupad ang mga bagay na sa kanya'y sinabi ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kababaan ng kanyang alipin. Sapagkat narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng maghahali-haliling lahi. Sapagkat ginawan ako ng makapangyarihan ng mga dakilang bagay, at banal ang kaniyang pangalan. At ang kaniyang awa ay sa mga lahit-lahi, sa nangatatakot sa kaniya. Siya'y nagpakita ng lakas ng kaniyang bisig, isinambulat niya ang mga palalo sa paggunam-gunam ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga prinsipe sa mga luklukan nila, at itinaas ang mga may mababang kalagayan. Binusog niya ang nangagugutom ng mabubuting bagay, at pinaalis niya ang mayayaman.
na walang anuman. Tumulong siya sa Israel na kanyang alipin upang maalaalan niya ang awa. Gaya ng sinabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. At si Maria ay natirang kasama niya na may 3 buwan at umuwi sa kanyang bahay. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siya'y nanganak ng isang lalaki. At nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya at sila'y nangakigalak sa kanya. At nangyari na nang 8 araw ay nagsiparoon sila upang tuliin ang sanggol. At siya'y tatawagin sana nila na Zacarias ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon, kundi ang itatawag sa kanya'y Juan. At sinabi nila sa kanya, wala sa iyong kamag-anak na tinatawag sa pangalang ito. At hinudyatan nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At humingi siya ng isang sulatan, at sumulat na sinasabi, ang kanyang pangalan ay Juan. At nagsipanggilala silang lahat. At pagdakay nabuka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag. At siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. At sinidla ng takot ang lahat ng nagsisipanahan sa palibot nila at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing maburol ng Judea. At lahat ng mga nangakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso na sinasabi, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at ng hula na nagsasabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. At nagtaas sa atin ng isang sungay ng kaligtasan sa bahay ni David na kanyang alipin. Gaya ng sinabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat ng unang panahon. Kaligtasang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nangapopoot sa atin upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan, ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham na ating ama, na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Sa kabanalan at katwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. Oo, at ikaw, sanggol, tatawagin kang propeta ng kataas-taasan, sapagkat magpapauna ka sa unahan ng mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan, sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. At lumaki ang sanggol at lumakas sa Espiritu at nasa mga ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Lucas Kapitulo 2. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea,
sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mangatakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit, na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." At nangyari ng lisanin sila ng mga anghel at nangapasalangit. Ang mga pastor ay nangagsang-usapan, "Magsiparoon nga tayo ngayon hanggang sa Bethlehem, at tingnan natin itong nangyari na ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon." At sila'y dali-daling nagsiparoon, at nasumpungan kapwa si Maria at si Jose, at ang sanggol na nakahiga sa pasabsaban. At nang makita nila yaon, ay inihayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nangakarinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito, na pinagbulay-bulay sa kanyang puso. At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain, alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon, at ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan, na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel, at sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan, hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napasa templo sa Espiritu, at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang, upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig, at pinuri ang Diyos, at nagsabi, "Ngayoy, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin, ayon sa iyong salita, sa kapayapaan. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil,
at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. At ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ay nagsipanggilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. At sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, "Narito, ito ay itinalaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel at pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo, at paglalampasanan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa upang mangahayag ang mga pag-iisip ng maraming puso. At naroroon din naman si Ana na isang propetisa, anak na babae ni Fanuel, sa angkan ni Aser. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. At siya'y baon ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. At pagdating niya sa oras ding yaon, siya'y nagpasalamat sa Diyos at nagsalita ng tungkol sa sanggol sa lahat ng nagsisipaghintay ng katubusan sa Jerusalem. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nangagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayang Nazaret. At lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kaniyang mga magulang. Ngunit sa pag-aakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakbay at hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. At nang di nila siya matagpuan, ay nagsipagbalik sila sa Jerusalem na hinahanap siya. At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nangakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makakita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagat sa bahay ng aking ama?" At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. At lumusong siyang kasama nila at napasa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao.